Nais ko po na makita po natin ngayon ang patungkol po sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At alam po ninyo, kung titignan lang lamang natin araw-araw, kung lagi nating alalahanin ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, naku po, sabi ko nga, magsasawa po tayo talaga. Bagamat marami tayong nararanasan sa buhay, pero alam po ninyo, huwag tayong magsawa na alalahanin ang mga ginawa ng ating Panginoong Diyos, ang mga pagpapala na natatanggap natin araw-araw mula sa Kanya. Sinasabi ko po, araw-araw may tinatanggap tayong pagpapala mula sa Diyos. Yun nga lang kung paggising natin ngayong araw nito, isang pagpapala na naggagaling sa Diyos. Ayun po. Napakahalaga makita natin ang mga bagay nito sapagkat alam po ninyo, maraming tao ngayon nakakalimot sa Diyos. Ngayon, pag-aralan po natin ano po, ang nakasulat sa salitahan ng Diyos na kung saan ito ang magiging guide natin. Ano po? Ito yung magiging modelo natin upang sa gayon ay patuloy pa na maranasan natin ang tagumpay na ipinagkaloob na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, sa pamamagitan ng grace ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At siyempre, ang banal na Espiritu po ng Diyos ang patuloy nagpapaalala sa atin sa mga bagay nito. Sabi po niya rito sa Proverbs chapter 3, umpisahan ko sa verse 5. Umpisahan ko po sa verse 1. Proverbs chapter 3, starting in verse 1. Sabi po niya rito, "My child, if you truly want a long and satisfying life, never forget the things that I've taught you. Follow closely every truth that I've given you." Sabi niya, "My child, anak ko." Praise God, ano po? Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Nakasulat po yun sa John chapter 1, ano po, sa verse 12, sabi niya, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. So, unang-una, very personal po ang ating Panginoon. Ang kinikilala niya tayo ng Diyos na bilang Kanyang mga anak. Kaya napakahalaga, ano po, na makita natin yung nakasulat sa Gospel of John, sa chapter 1, na sinasabi niya ron na paano tayo magiging anak ng Diyos. Ang nakalakhan po kasi natin, tayo pong lahat, narito sa mundong ito ay mga anak ng Diyos. Ngunit, malinaw din po ang sinasabi ng salita ng Diyos na ang mga binigyan niya ng karapatang tawagin na maging anak ng Diyos ay walang iba kundi ang tumanggap sa Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga puso. Kaya napakahalaga, ano po, ang sabi po niya rito sa verse 10 ng St. John chapter 1 verse 10. Ang sabi po niya, kung babasahin ko po sa inyo, He was in the world, naparito siya sa mundong ito, pero ang mundong ito hindi siya kinilala. Sabi niya, and the world did not know Him. He came to His own. Pumunta siya sa sarili niyang bayan, pero hindi rin siya tinanggap. Ang sabi niya, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. So, ang mga anak ng Diyos, ito po yung kumilala o nagtiwala na ng palataya at tinanggap ang Panginoong Hesus. Hindi lamang po bilang sarili ng Diyos at tagapagligtas, kundi pinaniwalaan ng Panginoong Hesus ay binigay niya ang buhay para naman tayo ay magkaroon ng buhay, tayo na mananampalataya sa Kanya. Of course, so balik po tayo. Sabi po niya, my child, if you truly want a long and satisfying life, ang sabi po niya, never forget the things that I've taught you. Huwag daw natin kalilimutan ang mga aral, mga bagay na itinuro sa atin ng Diyos o ng Panginoong Hesus. Mahalaga po, ano po, madalas kasi
Kaya, ang buhay ng tao ay sabihin natin na marami ang nakakaranas ng kapighatian, hindi lamang po yun. Marami ang mga dati nagtitiwala sa Diyos, ngayon ay nawalan na sila ng tiwala sa Diyos sapagkat merong pangyayari sa kanilang mga buhay na hindi natutugunan o kumbaga hinihintay nila ang isang bagay at hindi nangyari sa kanila. Pero tandaan po natin, sabi niya rito, huwag daw nating kalilimutan ang mga bagay na itinuro niya sa atin. Alam po ninyo, kung titignan lamang po natin, anong mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay na dapat nating ipagpasalamat. Napakarami po. Kaya nga po, ang awit mismo, isinulat sa Psalm 103, verse 1, 1, 2, 3, 4, ano po, kung titignan po natin doon. Ang sabi ni David, ni King David, sabi po niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Sabi niya, pagpalain mo, purihin mo ang Diyos sa aking kaluluwa. Pagpalain mo ang kanyang pangalan. Bakit kaya? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Alam po ninyo, isinulat ito ni Haring David. Siya na nakaranas ng maraming mga pagsubok sa kanyang buhay. At sabi niya, and forget not all His benefits. Huwag mong kalilimutan, huwag mong kaliligtaan ang lahat ng mga pagpapala na tinanggap mo mula sa Diyos. Alam po ninyo, dumarating sa buhay ng isang tao na kung saan dumaraan sila sa pagsubok, kabi-kabilang pagsubok, at hindi nagiging maganda ang kanilang mga buhay. At dahil dumating sa kanilang mga pagsubok na yun sa kanilang mga buhay, lalo silang lumayo sa Diyos. Alam po ninyo ang susi nito, alalahanin lagi natin kung ano yung mga pagpapala, yung mga biyaya, kung yung ano mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi ni King David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Alam po ninyo, huwag nating kakalimutan who heals all our diseases. Siyang nagpagaling ng ating mga sakit at karamdaman. Sabi ko nga po alam po ninyo kung talagang magiging lubos lang ang pagtitiwala natin sa Diyos. At paniwalaan at tanggapin na tayo ay pinagaling na ng Diyos sa ating mga buhay. Ano man ang sintomas na nararamdaman natin o nararanasan natin ay hindi natin titignan, kundi ang titignan lamang po natin ay yung salita ng Diyos. Doon lamang tayo magtitiwala at tanggapin lamang natin na nangyari na ito sa ating mga buhay. Paano po ang bagay na yun? Sa Isaiah chapter 53, ang sabi niya sa 53 verse 1, Lord, sabi niya, who has believed our report? Panginoon, sino maniniwala sa balita o sa mensahe na natanggap namin? Panginoon, kanino mo ipapakita ang iyong lakas, ang iyong kapangyarihan? Tapos isinaysay niya. Ang sabi po niya sa verse 4, surely He has borne our weaknesses and carried our griefs and our sorrows. Sabi niya, sigurado tinanggap na niya. Binitbit niya ang mga bagay na dapat niyang bitbitin, yung mga kapighatian, mga bagay na hindi mabuti sa buhay ito. Tinanggap na ito ng ating Panginoong Hesus. And of course, sa 55, ay sa verse 5, ang sabi niya, ay, by whose stripes we are healed. Sa pamamagitan ng mga hampas o latay na tinanggap ng ating Panginoong Hesus, pinagaling na tayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Pero alam po ninyo, yung tanong, Lord, who has believed our report? Sino naniniwala sa balitang ito? Tayo ba, mga anak ng Diyos, ay pinaniniwalaan natin ang balita na tayo pinagaling na ng Diyos sa pamamagitan ng mga latay na tinanggap ng ating Panginoong Hesus? Alam po ninyo, kung mabubuo lamang ang
pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo para sa atin, magiging maayos po ang buhay po natin. Pero syempre, ang sabi nga ng salita ng Diyos, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pero madalas po ang tao kasi ay iba-iba ang pinakikinggan, hindi po ba? Ang dami pinakikinggan ng mga balita, kung ano-ano mga balita ang pinakikinggan nila. At madalas yung mga balita o yung pinakikinggan po nila ay yun ang pinaniniwalaan nila sa kanilang mga buhay. Saan tayo umaasa? Saan tayo tumututok? Nasaan ang focus natin? Kanino tayo nagtitiwala? Anong mga bagay ang pinakikinggan natin? Alam po ninyo kung pakikinggan lamang natin ang sinasabi ng mundong ito. Hindi po ba na pag may naramdaman kang ganito, sinasabi ng mundo o sinasabi ng doktor ay wala ka ng pag-asa? Ano mas paniniwalaan mo? Yung sinasabi ba ng salita ng Diyos na pinagaling ka na niya sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman? O yung ibinabalita ng mundong ito na pinagaling ka na ng Diyos sa pamamagitan ng mga latay ng ating Panginoong Jesus? Nasa atin lamang po kung paano natin pangahawakan ang mabuting balita na nanggagaling sa Diyos o tinatawag nating hindi mabuting balita na nanggagaling sa mundong ito. Hindi po ba? Kaya nga sabi niya rito, my child, sabi niya, if you want a long and satisfying life, never forget the things that I've taught you. Ito po tinuturo, pinapaalala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sabi niya, follow closely every truth that I've given you. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus, the truth shall set you free. You shall know the truth, sabi niya. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. And of course, hindi lang basta yung nalaman natin. Alam po ba ninyo, yung the truth that you know, yung katotohanan na malalaman mo, na alam mo, na mapangahawakan mo, yun ang magpapalaya sa iyo. Pero hanggat hindi ka naniniwala, hindi mo tinatanggap, hindi mo na nalalaman ang katotohanan na ito, hindi ka mapapalaya ng katotohanan na ito. Ano ang katotohanan? Pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano ang isang katotohanan? Pinagaling na tayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Ano ang isang katotohanan? Ang sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who gives me the strength. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng lakas na pinagkakalob sa akin ng Panginoong Jesus. Ano ang balit? Anong dapat nating malaman? Diba? Nabuhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos ay tutugunan niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ano ang kailangan nating malaman at paniwalaan? Hindi po ba? Napakarami sa banal na kasulatan na mga pangako ng Diyos at ginawa na ng Diyos para sa bawat sa atin, ngunit hindi natin pinaniniwalaan, hindi natin napanghahawakan sapagkat nakalimutan na natin ito, or kung hindi naman natin nakalimutan, hindi pa natin narinig ito, or hindi natin ito pinaniwalaan. Tandaan po natin, God never failed us. Hindi po. Hindi kailanman ay hindi tayo iniligtas ng Diyos. Ano po? Sa lahat ng mga bagay na hindi mabuti sa buhay nito. Hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Mahali po, nagkulang tayo ng paniniwala o pananampalataya sa Diyos na ginawa na niya ang lahat ng bagay na ito para sa atin. Kaya nga sabi po niya rito, kung nais mo na magkaroon ng mahaba at kasiyasiyang pamumuhay, huwag mong kakalimutan ng mga bagay ito, then, ang sabi po niya, you will have a full, rewarding life. Pag lagi mong naalala ang mga bagay ito, at lagi mo ay pinagpapasalamat sa Diyos, alam po ninyo, mahalaga kasi talaga, ano po, na meron ba kayong mga karanasan sa buhay na kung minsan naaalala ninyo at ito yung nagsasabi sa inyo nung mga panahon na ito, iniligtas ako ng Diyos at salamat Panginoon. Dapat yun ang magbigay sa atin muli ng lakas upang bumangon at harapin ang mga nangyayari sa buhay na ito.
Alam niyo po ba na maraming tao, maraming Kristiyano, ang biglang tumigil ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kuminsan nga, hindi na pumunta sa church, di po ba, hindi na nagsisimba, hindi na nakikisalamuha sa mga kapwa mananampalataya, sa mga kapwa Kristiyano, sapagkat nakalimutan na nila ang mga ginawa ng Diyos na mabubuti sa kanilang mga buhay. Alam po ninyo, kung naalala ko lang ang aking karanasan, pag naalala ko kung paano ako hinango ng Diyos sa mga bagay na ito, nakikita ko at naalala ko ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. At yun ang patuloy na nagbibigay sa akin ng pag-asa at tiwala at pananampalataya na mabuti ang Diyos na kaya niya akong hanguin sa lahat ng klase ng mga pagsubok na darating sa buhay ko. Kung titignan po natin, kaya po minsan bitter ang isang tao dahil nakalimutan na niyang halalahanin ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa kanya. Tignan po natin lagi ang mga bagay ito at hindi lamang po yun. Huwag natin kakalimutan yan at gawin po natin ang pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, nandyan po ang grace ng Diyos. Ipinagkaloob na po lahat ng Diyos ang kanyang pagpapala, ang kanyang grace, ang kanyang biyaya sa atin. Pero gamitin po natin ngayon ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala upang sa gayon ay makamtan natin ang biyayang ito na ibinuhos na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga po niya sa verse 3, ano po? Hold on to loyal love. Alam po niyo, napakahalaga na sa lahat ng gagawin natin sa buhay ito, huwag natin kakalimutan na magmahal. Yung pag-ibig, huwag nating iwawaksi ang pag-ibig. At hindi lamang yon, ang sabi niya sa salita ng Diyos. Ang binabasa ko po ay sa The Passion Translation. Sabi niya sa verse 3 ng Proverbs chapter 3, verse 3, ang sabi po niya rito, hold on to loyal love and don't let go and be faithful to all that you've been taught. Sabi niya, gamitin mo, wag mong bibitiwan, wag mong iwawaksi ang pag-ibig. Panghawakan mo ang mga itinuturo sa Diyos, maging tapat ka sa lahat ng bagay na ito. At kung titignan nga po natin, puntahan ko lamang po sandali sa Tagalog. Sabi po niya sa isang salin ng Tagalog, manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itinim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Praise God, hindi po ba? Na pag ginawa raw natin yun, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Ang gamit po niya sa English, una sabi niya, kung babasahin ko uli sa verse 3, hold on to loyal love and don't let go. And be faithful to all that you've been taught. Let your life be shaped by integrity with truth written upon your heart. Sa verse 4, sabi niya, that's how you will find favor and understanding with both God and men. Sabi niya, alam po niyo, pag nandun lagi ang pagmamahal, pag nandun lagi ang katapatan, ito yung maghuhulma sa atin ng integridad, sapagkat ang mga bagay ito yung nakasulat sa ating mga puso, doon daw tayo magkakaroon ng pabor sa harap ng Diyos at sa harapan ng tao. Ano po ang nais ipaalala sa atin ng salita ng Diyos o ng Diyos ngayong mga panahon na ito? Ang sabi niya rito, manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo lagi yung mga habilin ng Diyos. Itanim mo ito sa iyong isipan. At ang sabi niya, kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Tapos sa verse 5, alam po ninyo, ito yung gustong-gusto nating mapakinggan lagi, pinapakinggan, pinag-aaralan. Sabi niya, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Hindi po ba napakaganda? Na
Kailangan lang talaga natin magtiwala sa Diyos ng buong puso. Bakit po kaya sinasabi na magtiwala tayo, manalig tayo ng buong puso sa ating Panginoon at huwag tayo magtiwala sa sarili nating karunungan. Ang ginamit nga po niya dito sa The Passion Translation, trust in the Lord completely and do not rely on your own opinions. Marami po tayong mga opinion sa buhay na ito, hindi po ba? Pero alam po ninyo, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso. Bakit po? Siya ang mag-guide po sa atin. Siya po ang magtuturo sa atin ng tamang kaparaanan sa buhay na ito. Kaya nga sabi niya sa Tagalog, ito po, babasahin ko muli para sa inyo. Sabi niya, alalahanin mo ang Panginoon, sabi niya, sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Lagi raw nating alalahanin ng Panginoon. Gaano natin kadalas maalala ang Diyos sa ating mga buhay? Natanong ko lamang po ano po. Kasi kung minsan sa isang araw, 24 oras, nakakalimutan natin ang Diyos. Hindi po ba? May iba nga dyan Kung minsan naririnig ko, nasasambit lang nila ang pangalan ng Diyos kapag nagsasalita sila ng masama. Hindi po ba? Na nakakalungkot dahil dun lang nila nasasambit ang pangalan ng Diyos. Pero tayo, lagi nating alalahanin ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Kaya nga sabi po niya sa verse 7, huwag mong isipin na napakarunong mo na. Yan, sa verse 5, ang sabi niya, huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa verse 7, sabi niya, huwag mong isipin na napakarunong mo na. Sabi po niya, matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. At sa verse 8, at ang maganda po rito, verse 1 itong sinasabi niya, verse 2, verse 1 itong sinasabi niya, kung itong gagawin mo, itong mangyayari sa iyo, hindi dahil sa ginawa mong bagay na dahil ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pagpapala sa buhay po natin. At ito yung sinabi niya, ito dapat mong gawin. By faith, ginagawa natin ang bagay ito. Nandyan ang grace ng Diyos, pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Nandun din yung pananampalataya at gamitin natin ang pananampalataya upang gawin natin ang pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Nandyan na po yung pagpapala sa atin. Nariyan niya, inaabot na lang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi niya, para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Sa verse 9, ang sabi po niya, dito po tatapusin sa 9 and 10. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at apaw ang inumin sa iyong mga sisigdan. Alam po nito isang bagay, ano po? Napakarami pong mga religion sa mundong ito. And of course, sa Kristyanismo, meron po tayong tinatawag na pagbibigay ng mga ating mga handog at ikapo. At ang sinasabi ng salita ng Diyos, sabi niya, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Isang paraan ng pagpaparangal daw natin sa Panginoon ay yung paghahandog sa Kanya ng ating unang bunga ng ating mga ani. Pero madalas nakakalungkot isipin na iba ang inuuna ng tao. Bakit? Sapagkat hindi pa nila na-practice ang prinsipyong ito. Yung bang kailangan kong parangalan ng Diyos. Bakit kailangan nating parangalan ng Diyos? Una, minahal tayo ng Diyos ng walang kondisyon. Pangalawa, lahat ng mabuti at ganap na bagay na meron tayo sa buhay ay nanggaling po sa Diyos. Pangatlo, ang sabi niya, nabuhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, tutugunan niya ang lahat ng ating pangangailangan. Nagbibigay ng pagdududa sa tao yung magbigay dahil meron siya pangangailangan sa buhay. Pero kung magtitiwala siya sa Diyos, ang sabi niya, siya ang tutugon ng lahat ng ating pangangailangan sa buhay nito. Pero bakit hindi natin magawa ang bagay ito? Dahil laging iniisip ng tao, kulang nga sa akin ito Kailangan ko pang dagdagan. Hindi ko kailangan dapat itong bawasan. Pero,
paano natin binibigyan ng parangal ang Diyos. Kung ang lahat ng pagpapala ng mabubuti na tatanggap natin sa buhay na ito ay galing sa Diyos, parangalan po natin ang Diyos. At ang napakaganda rito, yung mga bagay na mga inani natin na ito ay galing pa rin sa Diyos. Pero meron pa rin siyang pangako. Sabi niya, kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Patuloy na dadaloy ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi dahil sa ginawa natin, pero dahil sa ginawa ng Diyos at binigyan niya tayo ng paraan upang sa gayon ay maranasan natin, makita natin na mangyari ang mga pagpapala na ipinagkaloob na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ulitin ko po, babasahin ko po muli sa inyo ang salita ng Diyos. At dito po tatapusin. Magtiwala ka, sabi po niya sa verse 1. Anak, huwag mong kalilimutan ng mga itinuturo ko sa iyo, ingatan mo iyon sa puso, sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay. Manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong sisidlan. Praise God, mabuti po ang Panginoon. Dalangin ko po, may natutunan tayo sa maikling pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kung wala po kayong ginagawa, kung wala kayong pinupuntahang Christ-centered church, nanyayahan ko po kayo, meron po kaming church na ang church po namin ay nasa Cinema 3 ng Fisher Mall along Quezon Avenue, corner Roosevelt Avenue, Quezon City. Ulitin ko po, Cinema 3, Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City. Alas 10 po, tuwing umaga ng linggo ay naroon po kami. Praise God. Sige po tayo po manalangin. Panginoon, muli, salamat sa iyong salita na aming narinig. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy, O Diyos, na may tanim ito sa aming mga puso, katulad ng sinabi po, Panginoon, upang sa gayon ay hindi namin makalimutan ito at lagi naming alalahanin ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo na para sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy na ikaw ang sumama sa bawat isa sa amin, ikaw maghari, Panginoong Isus, sa aming mga buhay. At salamat po, O Diyos, muli, sapagkat sa iyo lamang kami titingin, Panginoon. We focus our eyes to you, Jesus, the author and the finisher of our faith. Panginoon, salamat sa protection mo, salamat sa kalakasan, sa kalusugan, sa bawat isa sa amin. Muli, O Diyos, ang pagpapala ay dumaloy sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God. Maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli po.